Ops, wait lang. Huwag ka munang mag-scroll at syempre, magbibigay mo tayo ng ating word of the day at sagutin natin itong katanungan na to na which is board question to. Iniba lang natin yung situation, pinalitan yung pangalan tsaka yung pag-sit up ng tanong pero same pa din yung concept nito. Okay? So ang sabi sa tanong diyan, Marlon and Amado are siblings. One day, the former pushed the 3 years old son of Amado resulted to death of Ayan, the son of Amado. What is the crime committed of Marlon? Now, ang unang gagawin natin dito is comprehend muna tayo, no? Ang sabi dito, si Marlon tsaka si Amado ay magkapatid. Ngayon, isang araw, tinulak ni former. Sino ba si former sa senaryo? Si Marlon, yung former natin. Bakit? Former, F, the first person mentioned in the sentence. Okay? Pag latter naman, the last person mentioned in the sentence. So sabi dito, isang araw, tinulak ni Marlon ang 3 years old son ni Amado. Resulted ng pagkamatay. Na which is si Ayan, yung pangalan ng anak ni Amado. Ngayon, ano daw ang krimen na ginawa ni Marlon sa senaryo? Okay, sige. Letter A, sabi dyan, parricide. Letter B, murder. Letter C, homicide. Or letter D, infanticide. Now, para hindi tayo malito, ang gagawin natin dito is apply natin kung ano ba yung pagkakasunod-sunod. Diba? So, tandaan natin lagi, yung uunahin natin is yung elements ni infanticide. Unang tingnan is elements ni infanticide. Pangalawang tingnan, elements ni parricide. Pangatlong tingnan, elements ni murder. At syempre, pang-apat, yung sa homicide. Okay? Sige, isa-isahin natin dyan. Hanapin natin kung may elements ba ni infanticide. Ano ba yung pinaka-essence or pinaka-elements ni infanticide? Okay, kapag ang bata na pinatay mo ay less than 72 hours or less than 3 days old. Okay? Sige. Ngayon, ang tanong sa senaryo, ang bata, ilang taon ba yung nabatay na bata or na anak ni Amado? Okay, ang sabi sa senaryo, 3 years old na. Okay, so dahil 3 years old na, so ikis na si infanticide. Eliminate na agad si infanticide. Wala nang infanticide na mangyayari dyan sapagkat yung anak na tinulak at namatay, yung bata is 3 years old na eh. So ibig sabihin, yung letter D is eliminated na. Okay? Ngayon, pangalawa, hanapin natin yung elements ni parricide. Okay? Under naman ng Article 246 of Revised Penal Code. Kasi kanina, yung infanticide, that is under Article 255 of Revised Penal Code. Ngayon, meron bang relationship dyan sa senaryo? Ha? So, bali ang nangyari, yung napatay na bata, bali pamangkin na. Pamangkin na yun ni Marlon, yung nakapatay. Kasi si Marlon tsaka si Amado magkapatid. So yung anak, pamangkin. So may relasyon. Pero sige, ano lang muna natin yung parricide. Okay? I-steady muna natin si parricide. I-steady natin si parricide. Okay, sige. Okay, ngayon, hanapin natin yung elements ni murder. Meron bang qualifying aggravating circumstances na nangyari? The answer is yes, sapagkat yung bata na tinulak ay 3 years old. So, ibig sabihin, pasok yung tinatawag nating treachery dyan. Kasi pag sinabing 3 years old, bilong pa yan sa tinatawag nating tender years doctrine. Okay? Kumbaga, yan yung pagkakataon na kung saan ito yung mga bata na wala pang kakayahan na idipinsa ang kanilang sarili at wala pa silang kakayahan na mag-retaliate doon sa offender. So, ibig sabihin, pasok yun sa QAC which is treachery yun at hindi abuse of superior strength. Basta tender years doctrine or tender years age doctrine po ang binanggit, that is pasok sa QAC na treachery at hindi sa abuse of superior strength. Okay? So ngayon, dahil merong QAC which is treachery, ikis na din natin yung homicide. Eliminate yung homicide kasi ang homicide is absent of QAC. Ngayon, dalawa na lang yung titingnan natin. Parricide or murder. Okay? Now, may relasyon ba? Yes, may relasyon sila. Pamangkin niya ang kanyang napatay. Pero ang tanong, kasali ba under Article 246 rather? Okay? Kasali ba yung pamangkin sa elements ni Article 246 parricide? The answer is no. Okay? Hindi kasali sa relationship na binanggit doon sa parricide yung pamangkin. Ang sinabi lang doon sa parricide under Article 246, kapag pinatay mo ang iyong magulang, kapag pinatay mo ang iyong anak, legitimate or illegitimate. Kapag pinatay mo ascendants or descendants, legitimate lang. Pag sinabing ascendants, mga lolo, lola.
Pag sinabing descendants, mga apo, pero dapat legitimate lang. At syempre, pag pinatay mo, legal spouse, ibig sabihin yung asawa mo. Wala doon binanggit or hindi binanggit doon yung tinatawag nating yung pamangkin, hindi siya kasali. So, ibig sabihin, the correct answer natin dito is pasok talaga to sa murder sapagkat eliminate na natin yung tatlong pagpipilian with the presence of qualifying aggravating circumstances, treachery po ang nangyari sa pagtulak ng bata na which is 3 years old, pasok yan sa criminal murder under Article 248 of Revised Penal Code. Sa karagdagang information, you can look po under ng Article 246 parricide, Article 248 yung murder, Article 255 yung infanticide, tsaka 249 ng mga homicide. Ulitin ko po, kung gusto nyo ng karagdagang information, Article 246 parricide, Article 248 murder, Article 249 homicide, tsaka Article 255 of Revised Penal Code, that is infanticide. So paano? Yan lang muna sa ngayon at syempre ito pa din yung lingkod, your Mr. Word of the Day, Emmanuel Damastres Human, Bilaysa Carlos as CBRC National Tour and Registered Criminologist. Nakasabi sa inyo na para pumasa sa board examination, kailangan natin yung baso siya at tsamba. Baso siya, basa, sulat and share, tsaka tsamba, tsaga, sipag at manalangin bawat hour. Thank you so much. God bless you all.